ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Makapangyarihan ang mga salita, kaya naman gamitin natin ito sa tama. Huwag maging matalim ang ating dila kung nangangahulugan ito na makakasakit tayo ng ating kapwa. Ikaw kabarangay, may kilala ka bang mapanlait? Dear Papa Dudut, ako po si Janice, 33 years old at taga Marikina. Hiling ko na talagang makinig ng programa ninyo sa radyo, partikular na po ang Barangay Love Stories. Na-inspire kasi ako sa mga kwento na mula sa mga kabarangay natin, kaya naman naisipan ko na gusto ko ring magpadala ng sulat sa inyo. Kung ilalarawan ko ang aking sarili ay masasabi ko na simple lamang akong babae. Hindi ako mahilig sa mga glamoroso at magagarbong bagay. Sa pisikal na katangian naman ay marami ang nagsasabi na maganda ako. Patunay na doon ng may mga mangilang-ilang lalaki na nagtangkang ligawan ako. Ngunit ni isa sa kanila ay wala ko nagustuhan hanggang sa nakilala ko si Ronel. Kaklase ko siya noong 4th year high school. Mabait po si Ronel, maginoo at mahiyain na rin. Siguro'y dala na rin ng malaking balat o birthmark niya sa mukha niya. Kulay itim ito at medyo batik-batik pa, kaya nga binansagan daw siya noon bilang halimaw. Pero para sa akin ay malayo sa pagiging halimaw si Ronel. Sa katunayan ay gwapo siya sa aking mga mata. Pero hindi yun nakikita ng iba dahil mas pinangungunahan sila ng panghuhusga, Papa Dudut. Ronel, ayos ka lang ba? Oo naman, ayos lang ako. Sure ka? Napapansin ko kanina ka patahimik dyan eh. Tahimik naman talaga ako, di ba? Ikaw nga lang ang madalas kinakausap ko kasi ikaw lang din ang kaibigan ko eh. Alam ko naman yun, pero kakaiba yung katahimikan mo. Tsaka pansin ko parang hindi ka makatingin sa mga mata ko ng diretso eh. Katulad ngayon, ayan oh. Pati ba naman yan, napapansin mo pa? Oo naman. Bukod doon, ilang beses mo akong iniwasan kanina. Sa lunch nga natin, wala ka eh. Di kita mahanap. Wala tuloy akong kasabay kumain. Sorry kasi may pinuntahan ako. May inutos yung advisor natin tapos hindi ko na lang namalayan yung oras. Nagmamadali na nga lang akong kumain sa kantin kanina eh. Sus, talaga lang ah. Pex man, mamatay ka man, hindi ka nagsisinungaling. Janice. Ano ba kasing problema, Ronel? May nangyari ba sa atin? May ginawa ba ako para iwasan mo? Sabihin mo na, kasi medyo nababother ako eh. Wala ka naman talagang ginawa. Bakit nga ganyan ka sa akin? Nakakasakit ka ng feelings ah. Pasensya na pero tingin ko sarili ko talaga ang problema eh. May gusto sana akong sabihin sa'yo, Janice. Hindi ako sigurado kung matutuwa ka o magagalit pero gusto ko pa rin sabihin para malaman mo. O sige, mabuti pa nga na sabihin mo. Ano ba yun? Janice, kasi ang totoo, matagal na kitang gusto. Ha? Anong gusto? Gusto as in gustong maging kaibigan? Magkaibigan na nga tayo, di ba? Hindi, gusto kitang ligawan. Sorry, alam ko namang wala akong pag-asa kasi nga hindi mo priority ang pakikipagrelasyon. Saka kumpara sa mga nanliligaw sa'yo, sino lang ba ako? Wala akong binatbat sa kanila. Sobra ka namang makapagsalita niyan sa sarili mo, Ronel. Di ba, lagi kong sinasabi sa'yo na dapat maayos at mabuti ang tingin mo sa sarili mo kasi ikaw yan eh. Sarili mo yan. Sorry talaga.
tungkol naman dun sa sinabi mo. Okay. Okay? Okay. Ah, okay, sige. Anong okay? Sige. Okay kasi nasabi ko na yung feelings ko. Tsaka sabi ko nga, hindi ko alam kung anong magiging reaksyon mo. Kung matutuwa ka ba o magagalit. Pero sinabi ko pa rin. Matagal ko na kasing kinikimkim tong nararamdaman ko para sa'yo eh. Sinubukan kong pigilan pero ayaw talaga magpapigil, Janice. Alam mo, nakakatawa ka. Pero di naman ako galit eh. Tsaka na-appreciate ko yung sinabi mo. Yung totoo, masaya ako. Talaga? Oo. At kaya ako sinabi na okay. Kasi okay. Pumapayag akong ligawan mo. Talaga? Seryoso? Talagang talaga? Oo nga. Kaya galingan mo ah. Ikaw pa lang kasi ang lalaki na pinayagan kong manligaw sa akin. Papa Dudut, kitang-kita ko ang labis na kasiyahan sa mga mata ni Ronel nang pumayag akong ligawan siya. Or ligawan niya ako. Labis din ang pasasalamat niya dahil hindi raw niya inaasahan na papayag ako. At nang sinabi nga niya ang rason ay nalungkot naman ako. Malayo kasi sa pagiging halimaw ang ugali at pagkatao ni Ronel. Sa katunayan, bukod sa mga katangian niya na binanggit ko ay nagustuhan ko rin sa kanya ang pagiging maalalahanin niya, matulungin, mapagmahal sa hayop at kalikasan, at mapagkawang gawa. Nang ligawan na ako ni Ronel ay marami ang tumaas ang kilay. Lalo na mga kamag-aral namin at kaibigan kong si Sunshine. Akala raw niya kasi ay nagbibiro lamang ako. Pero wala sa bokabularyo ko ang bagay na yon. Sincero ang pagpayag ko na ligawan ako ni Ronel kaya hinayaan na lamang niya ako. Noong araw ng junior-senior prom namin, plano ko na sanang sagutin si Ronel. Kaya lang ay merong nangyari na hindi ko po inaasahan, Papa Dudut. Bakit hindi ka pa bihis, Ronel? Wala ka bang planong pumunta sa prom natin? Ha? Wala eh. Wala akong plano. Bakit naman? Kasi siguradong pagtatawanan lang nila ako doon. Wala rin naman akong damit na susuotin. Tsaka ayoko makita ng kadate mo. Kadate ko? Oo, si Aljun. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Hindi ko kadate si Aljun, no? Ikaw talaga imbento ka. Actually, ikaw ang iniintay kong magyaya sa akin eh. Kaso, hindi mo naman ginawa. Paano nangyari yun eh? Nakita ko kayo ni Aljun na magkausap nung isang araw. Aksidente lang naman kasi hinahanap kita para sana iyayaing maging date ko. Tapos narinig ko na niyaya ka niya maging date. May binigay pa nga siyang bulaklak sa'yo eh. Yun ba? Oo, niyaya nga niya ako. Pero di ako pumayag. Di ka pumayag? Oo, kasi nga gusto ko, ikaw ang magyaya sa akin. Ikaw talaga, no? Makikinig ka lang sa usapan namin eh, di mo na nilubos-lubos. Hindi ko naman kasi ugaling makichismis kaya pagkatapos niya magtanong, ayun, umalis na ako. Di mo nga ugali, pero nag-assume ka na agad na pumayag ako. Ay, nako. Sorry, napangibabawan kasi ako ng emosyon ko eh. Kaya ka nagmumukmuk ngayon. Medyo. Buti pa, tigilan mo na yan. Tara na, kailangan nating pumunta sa prom night natin kasi malapit na tayong graduate ng high school. Ayaw mo ba na merong maalala pag tumanda na tayo? Gusto, pero... Huwag ka nang magpero-pero dyan. Sige na, magbihis ka na. Tingnan mo ako, nakabihis na. Pumunta lang talaga ako rito para sana sabay na tayong pumunta sa school. Ang totoo, wala rin sana akong planong umattend kasi... Yun nga, nagtatampo pa rin ako sa'yo dahil di mo ako niyaya na maging date mo. Pero ayoko namang magmukmuk lang sa bahay kasi ala-ala din yun eh. Minsan lang tayo magiging high school kaya lubos-lubusin na natin. Sorry talaga kasi nag-assume ako, Janice.
Sorry kasi nagtampo ka pa ng dahil sa akin. Anong sorry? Hindi mo ako makukuha sa simpleng sorry, no? Ha? Anong gusto mong gawin para mapatawad mo ako? Samahan mo lang ako sa prom night natin. Isayaw mo ko. Gawin nating memorable ang gabi na to. Sige, pero anong oras na? Baka di na tayo papasukin ng guard. Huwag kang mag-alala. Close naman kami ni Manong kaya papapasukin pa rin niya tayo. Tsaka nagbayad naman tayo eh. May ticket tayo kaya pwede yan. Ano? Tara na. Sige. Magbibihis muna ako. Okay, hintayin kita rito ah. Bilisan mo, huwag mong tagalan. Oo, sige. Punta muna ako sa kwarto. Okay. Ay, naku, excited na ako. Hindi alam ni Ronel na may hinanda akong sorpresa para sa kanya. Papa Dudut, napagdesisyonan pa rin namin ni Ronel na dumalo sa prom kahit na late na kaming dumating. Siyempre, pinagtinginan kami ng mga kapwa namin estudyante na nandoon. Merong ibang tumawa at nagbulungan. Baka sa kanila ang mga tinging mapanghusga. Dahilan para maapektuhan ng husto si Ronel. Papa Dudut, nakita kong napayoko na lamang ang ulo niya. Kaya ang ginawa ko ay hinawakan ko ang nanlalamig niyang mga kamay para pisil-pisilin yon. Nang mapatingin sa akin si Ronel ay nginitian ko siya ng ubod ng tamis. Napangiti rin naman siya at kita ko na pumanatag ang kalooban niya. Pagkatapos ay niyaya ko siyang sumayaw sa dance floor. Noong una ay nag-aalangan siya pero sinabi ko na ayos lamang yon. Natawa si Ronel. Pumayag siya at nagsayaw kami na parabang kami lamang dalawang tao na naroroon. Bago matapos ang prom ay sinagot ko na nga po si Ronel para maging opisyal na kaming magkasintahan ng gabing yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, as usual ay marami ang natawa at hindi makapaniwala na pumayag akong maging boyfriend si Ronel. Isa na doon si Sunshine pero hindi ko na lamang siya pinansin. Iba kasi talaga kami ng ugali pero matuturing ko naman din siyang kaibigan. Noong nag-college na kami, magkaibang universidad ang pinasukan namin ni Sunshine. Samantala pareho naman kami ng eskwelahan ni Ronel. Years passed at kapwa kami graduate ng kolehiyo. Ako bilang marketing student at si Ronel naman ay bilang electrical engineer. Noong nagkaroon na kami ng trabaho ay nagsimula na kaming mangarap ni Ronel tungkol sa pamilya na plano naming buuin sa hinaharap. At pagkalipas ng 3 taon, niyaya na niya akong magpakasal na tinanggap ko naman ng buong puso. Masaya akong binahagi sa social media ko ang pinaka-importanting sandali ng buhay at relasyon namin ni Ronel. Noon na nag-reach out si Sunshine. Nagplano sila ng bridal shower para sa akin kasama ang iba pa naming kaklase noon na sina Jessica at Jeline, Papa Dudut. Thank you talaga rito sa pa-bridal shower nyo ah. Hindi ko to ine-expect. Salamat Sunshine. Kasi ikaw ang nag-insist nito. Nasurpresa talaga ako. Wala yun. Hindi nga lang bongga kasi biglaan. Ayos lang. Hindi rin naman ako sanay sa mga magagarbo at bonggang bagay eh. Sa bagay, simula nung nakilala kita, ganyan ka na. Ay nako, masaya talaga kami para sa inyo ni Ronel, Janice. Hindi lang din talaga kami makapaniwala na magtatagal kayo tapos sa ganito. Anong ibig mong sabihin, Jessica? Ang ibig sabihin ni Jessica, akala kasi namin maghihiwalay kayo agad. Ang totoo, gulat na gulat pa rin kami nung nalaman namin na papatol ka sa katulad ni Ronel eh. Ay, sandali nga lang, Jeline. Ano yan? Medyo parang hindi ko yata nagugustuhan ng tinutumbok mo eh. Ha? Ano bang sinabi ko? Yung tono mo kasi parang hindi maganda. Wala naman ako nakikitang mali sa sinabi ni Jelina. Isa ka pa, Jessica eh. Oo. Relax ka nga lang dyan, Janice. Paano ako magre-relax kung ano-ano ang sinasabi ng dalawang yan?
Wala naman kaming sinasabing masama Ikaw lang tong nag-isip ng masama. Tama si Jeline, Janice. Wala naman talagang masama sa sinabi nila ni Jessica. Katulad nila, di rin ako makapaniwala na magtatagal kayo ni Ronel eh. Masaya naman kami na nagtagal kayo at ngayon nga ikakasal na kayo. Akala lang talaga namin na nantitrip ka lang nung araw na sagutin mo siya at pumayag na maging girlfriend niya. Akala ko nga nun wala kang balak magpaligaw kasi lagi mong nire-reject yung mga manliligaw mo na di hamak naman na mas gwapo kay Ronel. Nagugustuhan ko na rin naman noon si Ronel. Kaya pumayag akong magpaligaw sa kanya. At mahal ko na siya nung sinagot ko siya. Hindi naman namin alam na mga exotic pala yung gusto mo. Uy, hindi lang exotic. Malahalimo pa kamo. Sumusobra na kayo Janice, relax ka lang. Nagpapatawa lang naman sana Jeline at Jessica. Pwes, walang nakakatawa sa mga sinabi nila. Para sa kaalaman nyo boyfriend at mapapangasawa ko lang naman ang iniinsulto nyo. Samantalang wala namang ginagawang masama sa inyo yung tao. Hindi na niya kailangan gumawa ng masama kasi masama na yung mukha niya. Anong sinabi mo? Uy, ano ka ba? Concerned lang naman kami, no? Hindi ka ba natatakot na baka mamana ng magiging anak niya yung balat niya sa mukha? Buti nga sa kanya kalahati lang ng mukha yung apektado Paano na lang kung sa anak niyo, buong mukha na yung magkaganon, di ba? Tapos maitim pa, tapos mabalahibo. Di ba? Nakakakilabot naman yun. Hoy, hindi na mamana ang pagkakaroon ng balat? Ay talaga? Pero nasa genes na, kaya malaki pa rin yung chance na magkaroon niyang anak mo. Hindi ka ba natatakot sa magiging future ng baby niyo sakaling mangyari yun? Sigurado, babansagan din siyang halimaw katulad nung tatay niya. Hindi halimaw si Ronel at hindi rin magiging ganon ang anak namin. Kung sakali man na magkaroon siya ng balat, kahit saang parte pa yan ng katawan niya, mamahalin namin siya at aalagaan. Hindi namin ipaparamdam sa kanya na naiiba siya dahil kung meron mang halimaw dito, kayo yon at ang mga ugali nyo. Alam nyo, mabuti pa, makaalis na nga dito. Sana hindi na lang ako pumayag na makipagkita sa inyo. Papadudod sobrang sama ng loob ko sa kanila. Dahil harap-harapan nilang nilait si Ronel samantalang wala naman itong ginagawang masama sa kanila. At mas nadagdagan lamang ang hinanakit ko sa kanila noong hindi man lang sila nagsorry sa mga sinabi nila. Sa totoo naman daw, pero bakit kailangan pa nilang sabihin at iparamdam sa akin na mali at sawing palad ako sa desisyon kong makipagrelasyon kay Ronel? Kaya nga mabilis na akong umalis at iniwanan sila kahit na pinababalik ako ni Sunshine. Masyado na akong balat sibuyas pero sobra naman kasi sila. Habang tinatahak ko ang daan pauwi ay hindi ko mapigilang maiyak. Nagsumbong ako kay Ronel at agad niya akong inalo. Sinabi niya na hayaan ko na lamang sila, bagay na ginawa ko naman. Noong kinasal kami ni Ronel ay hindi ko sila in-invite. Yon ang dahilan kung bakit nagalit sa akin si Sunshine at pinipersonal ko raw ang mga bagay-bagay. Kaya para makaganti sa akin ay hindi rin niya ako in-invite noong kinasal siya. That time ay buntis ako kaya emosyonal pa ako. Noong nakapanganak na ako ay nakatanggap ako ng mensahe mula kay Sunshine at nag-congrats pa nga siya sa baby namin ni Ronel. So akala ko ay okay na kami kasi nag-usap na kami. At dahil may pagka people pleaser pa ako noon ay in-invite ko si Sunshine na pumunta sa bahay namin. Sunshine, salamat sa pagpunta mo rito sa bahay Simula kasi nung nanganak ako at nag-alaga ng anak namin ni Ronel, bihira na akong makalabas at may makausap. Ay, talaga? Mahirap naman nun. Buti hindi napapanis laway mo. Nakakausap ko naman si Ronel. Pero pag uwi na lang niya galing trabaho. Tsaka pag pumupunta rito sina mama at yung mga kapatid ko. Pero hindi naman din yun madalas. Syempre, may sarili-sarili rin naman silang buhay.
Yung mga kaibigan mo bukod sa amin, syempre. Katrabaho lang naman ang meron ako. May ilan akong kaibigan sa trabaho pero nakaka-chat ko lang din. Hindi naman ako madalas nakakahawak ng cellphone dahil abala ako sa pag-aalaga sa baby namin. Kaya pala. Ay, maiba tayo. Ang taba ng baby nyo Di ka ba nahihirapang umiri? Nahirapan. Muntik pa nga akong mawalan ng malay at masisaryan Buti na lang, alam mo, magaling yung doktor na nagpaanak sa akin. Kaya nakaraos ako. Ganun ba? Naku, parang natakot naman akong mga anak niyan. Kinukwento mo pa lang, masakit ni. Uy, ano ka ba? Masarap naman magkaanak. Saka kung sakali nga na di mo ma-normal delivery, pwede ka namang i-CS. Safe din naman yan Nai-imagine ko pa lang na bibiyakin yung tiyan ko. Parang hihimatayin na ako Siguro, wag na lang kami mag-baby ng mister ko. Ikaw ang bahala. Pero baka naman magbago pa ang isip mo. Ay, baka kapag nakakita ako ng baby na cute, tapos ang sarap-sarap amuyin, tsaka ang lambot-lambot hawakan. Yung baby mo kasi, no offense pero mataba lang, pero hindi nakakagigil. Tapos, saktong cute lang. Wala ngang balat sa mukha katulad ng tatay niya, pero maitim naman. Nagmana pa rin kay Ronel. Sayang, babae pa naman. Teka. Hinay-hinay ka naman sa mga sinasabi mo. Baka nakakalimutan mong anak ko ang nilalait mo. Lait agad? Hindi ba pwedeng real talk lang? Uy, tingnan mo nga yung itsura ng anak mo. Walang mali at pangit sa itsura ng anak ko, Sunshine. Kaya grabe ka naman makapagsalita dyan. Pati bata, hindi mo na pinalagpas sa mapanlait mong bibig. Akala ko pa naman nagbago ka na. Pero mukhang hinding-hindi na yata mangyayari yun. Uy, relax ka lang, Janice. Yan ka na naman umiinit agad ang ulo mo. Paano hindi iinit ang ulo ko ang bastos mo? Bastos agad? Opinion ko lang naman yun. Alam mo, kasalanan mo rin naman kung bakit Pipili ka na nga lang ng lalaki, yung mukhang halimaw pa. Sana naman yung maayos-ayos yung jeans ang pinatulan mo. Pag hindi ka pa umalis sa pamamahay ko, ikaw na ang papatulan ko, Sunshine! Wow galit na galit? Di bale, hindi mo na ako kailangang ipagtabo yan dahil aalis na talaga ako. Mamaya mahawa pa yung magiging anak ko sa kapangitan ng anak mo. Akala ko ba ayaw mong mag-anak? Depende, baka magbago pa yung isip ko Pero sigurado naman ako na maganda ang genes naming mag-asawa kaya magiging maganda rin ang baby namin. Hindi tulad ng anak nyo ni Ronel, halimaw in the making. Papa Dudut, bakit kaya may mga taong ang sasama ng ugali at walang pakundangang magbigay ng komento? Lalo na kapag usapang mga itsura ng mga anak ang pinag-uusapan. Hindi ko akalain na hindi pa rin pala nagbago ang ugali ni Sunshine at mas lalo lamang yon na lumala nang walang habas niyang laitin ang anak ko sa mismong pamamahay ko pa. Kaya sa galit ko ay pinalayas ko siya at wala akong pakialam kahit na nagtatalak pa siya at pinalalabas niyang inapi ko siya. Makaraan ng ilang araw ay nakatanggap ako ng balita na siniraan daw niya ako kina Jessica at Gianna. Siyempre malungkot ako dahil hindi ko akalain na magagawa niya ang bagay na yon. Sumabay pa sa postpartum ko ang nangyari kaya nalugmok ako ng husto. Akala ko rin ay kaibigan ang turing nila sa akin pero masakit malaman na hindi pala talaga sila masaya sa mga tagumpay ko. Na nagkukunwari lamang sila at hindi mabuti ang intensyon nila sa akin, sa aking pamilya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nung sinabi ko yon kay Ronel ay nalungkot din siya sapagkat alam niya kung gaano ako magpahalaga ng mga tao sa buhay ko na itinuring ko ng mga kaibigan. Wala rin naman akong masasabing kaibigan nung nag-aaral pa kami bukod kina Sunshine dahil nga sa nakafocus lamang ako noon sa pag-aaral. Kaya naman malaki talaga ang epekto sa akin ng ginawa nila. Buti na lamang at inunawa yon ni Ronel at pinaramdam niya sa akin na hindi ko lang siya asawa, pwede ko rin siyang maging kaibigan. Sa ganon ay naramdaman ko na hindi ako nag-iisa at nag-focus na lamang din ako sa pag-aalaga sa anak namin.
Nilayo ko ang aking sarili sa social media pero may mga pagkakataon talaga na akala mo ay okay ka na. Pero hindi naman pala, Papa Dudut. Oh, bakit Han? May problema ba? Ikaw pala, Han. Ba't ka malungkot? May nangyari ba? Naku, wala naman. Ayos lang ako. Ngayon ka pa ba maglilihim sa akin? Sabi mo na, may bumabagabag ba sa'yo para matulungan kita? Wala naman. Meron siguro pero mababaw lang naman to, Han. Kahit na mababaw pa yan, sabihin mo pa rin para malaman ko. Tsaka kung mababaw yan, hindi ka naman magagawang palungkutin yan. Sa bagay, tama rin naman. Pero nakukonsensya kasi ako eh. Dahil dapat hindi na ako nalulungkot lalo na may kinalaman yun kay na Sunshine at dun sa dalawa pa naming kaibigan. Anong tungkol sa kanila? May ginawa o sinabi na naman ba sila sa'yo? Wala naman. Pero nakita ko lang sa social media na magkakasama sila habang nagta-travel. Pero bago yun, madalas meron silang upload ng mga labas nila, cafe hopping at kain sa mga restaurant. Sobrang saya nila. Nakalimutan na nila ako. Hindi ka man lang ba nila niyaya? Kahit papaano naman may pinagsamahan kayo. Oo nga, pero hindi rin naman ako sasama eh. Pagkatapos ng mga sinabi nila sa inyo at sa anak natin parang nawalan na ako ng amor na harapin pa sila. Hindi na ako galit sa kanila, pero galit ako sa ginawa nila. Kasi maling-mali yun. Masyado silang mapanghusga na para bang wala silang kapintasan. Ganun talaga siguro kapag bukas ang mata at bibig sa panlalait, pero sarado naman ang puso para umunawa. Masaya ako na hindi ka nagtatanim ng galit sa kanila pero nalulungkot naman ako dahil apektado ka ng masamang ugali nila. Tsaka yung pagkakaibigan nyo. Feeling ko makaka-move on din naman ako. Kailangan ko lang damdamin tong lungkot, Han. Tinuring ko kasi talaga sila ng mga kaibigan ko eh. Akala ko solid kami, pero nagkamali ako. Sila lang din, bukod sa'yo, ang mga naging kaibigan ko nung high school. At tama ka, meron kaming pinagsamahan at yun yung pinanghihinayangan ko. Pero alam mo, na-realize ko na baka ako lang naman talaga ang nagturing sa kanila na kaibigan. Baka sila hindi naman. O baka hindi ganun kalalim ang pagkakaibigan na meron kami kaya nga halos wala silang pakialam sa nararamdaman ko eh. Kung masaktan man ako o kung ano-anong panlalait nila sa inyo ng anak natin. Kaya huling beses na to. Huling beses na ano? Na malulungkot ako. Kasi hindi nila ako niyaya sa mga gala nila. Na hindi nila ako kinausap, kinumusta o nagsorry man lang sa mga sinabi nila. Huling beses na to kasi tuluyan ko nang puputulin ang ugnayan namin. Ia-unfriend ko na sila. Teka ha. Yan, na-unfriend ko na silang tatlo. Han, sigurado ka na ba sa desisyon mong yan? Oo naman. Medyo lumuwag ang dibdib ko ngayon. Kakalimutan ko na lang din ang mga pinagsamahan namin. Oo, minsan naging mahalaga sa akin ang pagkakaibigang meron kami. Pero mas mahalaga na sa akin ngayon ang pamilya natin, Han. Papa Dudut, sa una lang naman mahirap at malungkot pero sa huli ay nakayanan ko rin naman at masasabi ko na tuluyang ang pag-cut off kina Sunshine, Jeline at Jessica ang pinaka mabuting desisyon na ginawa ko sa tanang buhay ko.
Oo, napakahalaga nila sa akin noon pero nang dahil sa mga ugali nila ay pinatunayan lamang nila na wala silang puwang sa buhay ko ngayon. Malaki po ang pasasalamat ko kay Ronel dahil sa suporta niya at pagmamahal. May nararamdaman akong mahalaga ako at kaibig-ibig sa sarili ko. Bukod doon ay hindi lang naman sina Sunshine ang pwede kong maging kaibigan. Marami pa raw akong makikilala, sabi pa ng asawa ko. Yung magiging tunay na masaya sa bawat tagumpay ko sa buhay. Pero para sa akin ay sapat na meron kaming iilang kaibigan at pamilya na sumusuporta at nagmamahal sa amin ng totoo. Hindi nagtagal ay naging okay naman ako, Papa Dudut, at hindi rin kasi ako pinabayaan ni Ronel, lalo na sa pag-aalaga sa anak namin. Halinhinan kami bagaman siya ang mas nakakalamang. Masasabi ko na isang malaking biyaya ang maging asawa niya, Papa Dudut. Uy, grabe naman to. Seryoso ba talaga siya? Naku, kawawa naman pala si Sunshine. Bakit? Ano nangyari kay Sunshine? Teka, yung kaibigan mo bang laitera yon? Correction, dating kaibigan. At oo, siya nga yun. Kasi tong si Marlin yung kaklase nating nerdy-nerdy. Oh. Natatandaan mo pa ba siya, ha? Oo, yung may malaking salamin na allergic sa chok. Oo, pero loko ka, pati yun naaalala mo pa. Ay, oo naman. Kasi sino ba naman ang makakalimot nun? Nagkagulo pa nun sa classroom dahil bigla na lang siyang hindi makahinga. Kaloka nga Okay, sige. So anyway, may chinika lang naman siya sa akin tungkol kay Sunshine. Ano? Alam kasi niya na hindi na kami mutual sa social media, kaya yun, sinenda na lang niya ako ng chismis. Ayoko na nga sanang basahin kasi hindi naman ako interesado. Kaso wala kinuwento pa rin niya. Ayun na nga. Alam mo, hiniwalayan na pala si Sunshine ng asawa niya. Ha? Oo, tapos sabi pa nananakit daw yung mister niya. Ilang beses na raw siyang nabugbog at na ospital dahil sa pagiging bayolente nito. Naku. May pagkababaero din kaya, ayun, nakunan daw si Sunshine dahil sa stress sa asawa niya. Grabe, ang lala naman nun. Ay nako, sinabi mo pa. Nakakaawa si Sunshine kasi kahit sinong babae hindi deserve na maranasan yun. Pa, sana makausad pa rin siya at malagpasan yung pagsubok na pinagdaraanan niya. Tama. May plano ka bang dalawin siya o kumustahin? Ay nako, wala. Alam ko naman may ibang tao na ang gagawa nun para sa akin. Tsaka, nandyan naman sina Jeline at Jessica Sila naman ang magkakaibigan kaya sana madamayan nila si Sunshine lalo sa mga panahon na to. Naku, sigurado ka ba, Han? Ayos lang naman sa akin kung gusto mong makipagkita sa kanila. Pero syempre Ayos lang ako, Han. At sigurado ako na ayoko na silang makita. Pero syempre, ipagdarasal ko pa rin na maging maayos yung sitwasyon ni Sunshine. Yun na lang ang magagawa ko sa ngayon. Ayoko na kasing isaalang-alang ang peace of mind na meron ako kapag nakikipag-reconnect pa ako sa kanila. Hindi rin naman ako masaya sa sinapit niya, lalo't babae rin ako. Kaya nga, malaki ang pasasalamat ko sa Panginoon dahil ikaw ang napangasawa ko. Hindi ka lang kasi mapagmahal at responsableng tatay sa anak natin. Mabuting tao ka rin. Mapagkalinga at hindi nananakit, pisikal man o sa salita. Isa yun sa mga katangian mo na nagustuhan ko, Han. Kaya salamat malaki rin naman ang pasasalamat ko sa Diyos kasi ikaw ang babaeng minahal ko at pinakasalan. Buti na lang, sinantabi ko nun ang takot ko at nagtapat ako sa'yo. At salamat din, Han, kasi tinanggap mo ang pag-ibig ko. Mahal na mahal kita at ang anak natin. Mahal na mahal ko rin kayo. Papa Dudut, wala na akong mahihiling pa sa may kapal dahil binigyan niya ako ng pamilya na mamahalin at aalagaan ko sa panghabang buhay. Ganon din ang pagkakaroon ko ng isang mabait at mabuting asawa na siyang kasangga ko sa pagharap sa anumang sitwasyon na pinagdaraanan ng aming pamilya.
Mahal na mahal ko si Ronel at walang pagsisisi ang puso ko na pinakasalan ko siya. Masasabi ko na mapalad ako sapagkat napunta ako sa tamang lalaki. Kaya naman sa mga kabarangay natin dyan, bagaman mahalagang pisikal na aspeto ay mas mahalaga ang nilalaman ng puso ng isang tao. Sapagkat kumukupas ang ganda, subalit hindi ang kabutihan ng kalooban. Bagkus ay yumayabong pa nga ito sa paglipas ng panahon. Maraming salamat po, Papa Dudut. Sakaling mapili po ninyong i-air ang story ng buhay ko, God bless and more power po sa programa ninyo na Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Janice. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.